Yun. Magandang araw po sa inyo lahat. Mga minamahal kong kapatid, magulang, kamag-anak, at lalong-lalo na ang ating pinakamamahal na Panginoon na ating Panginoon na sa langit. Tayo po ay manalangin muna sa ating Panginoong Jesucristo. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Papasalamat po kami, Panginoon, sa buhay na pinagkaloob po sa akin, sa atin. Panginoon, nagpapasalamat po kami, Panginoon, sa lahat ng pinagkaloob sa buhay na pinagkaloob po sa amin sa araw-araw, Panginoon. At ingatan mo po kami, Panginoon, sa araw-araw na aming mga gawain. Panginoon, Ama, nasa langit ka. Sasampahin ang pangalan mo, mapasa amin ang kaharian mo. Susundin ang loob mo din sa lupa para sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming pagkain sa araw-araw at patawarin mo kami ng aming mga kasalanan sapagkat pinapatawad namin ang bawat nagkakasala sa amin. Panginoong Jesucristo, ako po ay mag-vlog upang ipahayag sa mga tao ang salita ng Diyos. Salamat po, Ama, sa pangalan mo, Jesucristo na aming Diyos. Amen. Salamat sa Diyos. Mga minamahal ko kapatid, tayo po ay may mensahe po sa atin ng Panginoon na kailangan po natin na magampanan o sapagkat ang Diyos natin ay yung Diyos na nasa kataas-taasan, nasa trono ng kalangitan. Kaya mga minamahal kong kapatid, tayo po ay makinig ng kanyang mensahe na salita ng Diyos. Sapagkat siya ngayon ay magsasalita sa pamamagitan ko. Kaya mga minamahal kong kapatid, kasi po doon sa simula ay nagtayo ang ating Panginoong Jesucristo ng Iglesia. Ang Iglesia ay sinabi niya sa ating kay Pedro, itatayo ko ang Iglesia sa ibabaw ng bato. Hindi makapanaig ang kamatayan sapagkat ako, sabi ng Panginoon, ako ang daan ng buhay. Ang buhay at ang daan ng katotohanan at ang espiritu at ang katotohanan. Ayan po ang mensahe ng ating Panginoong Jesucristo. Sapagkat sinasabi ng ating Panginoon na sa Juan 4:6 hanggang 7, ako ang daan ng katotohanan at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama na sa langit, kundi sa pamamagitan ko. Kaya mga minamahal kong kapatid, dahil po natin ipahayag sa atin ng Panginoong Jesucristo ang kanyang dakilang kapangyarihan dito sa ibabaw ng lupa upang tayo po ay sumampalataya sa Kanya. Ito ang mensahe niya na ating Panginoon na nasa langit. Pinadala niya ang kanyang bugtong na anak na si Jesucristo upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ang sino man ang John 3:16, sino mang sumampalataya sa ating Panginoong Jesucristo at sumunod sa lahat ng mga alituntunin ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan at hindi na mamamatay. Gusto niyo po ba yun? Na kayo po ay hindi na mamamatay sapagkat kayo ay sumasampalataya sa ating Panginoon. Kaya nga mga minamahal kong kapatid, may mga pinagkalooban ang Diyos nung panahon na yun ay sila ay hindi talaga namatay. Kaya ni Elias ay inaakyat siya ng ipo-ipo sa langit at hindi siya namatay dito sa lupa. Kaya mga minamahal kong kapatid, ang mensahe ko po ngayon ay
Ay ang mensahe ko po ngayon ay para to sa dito sa Antipolo, sa Paras, sa Luzon, Visayas, and Mindanao, maging sa buong mundo. Lalong-lalo na ngayon sa Israel at sa Amerika, sa Iran, na nagkakaroon ng kagyera doon sa ibang bansa. Nais po natin na mapatiwasay ang labanan. At pinadala niya ang kanyang bugtong na anak ni Kristo upang sabihin sa mga tao na tigilan na ang labanan. Tigilan na ang gyera sapagkat walang maibubunga na ikabubuti sa panahon nito at tayo ay magkakaroon ng krisis. Dahil dito sa ating Pilipinas ay bumababa at tumataas. Lalo-lalo na tumataas ang gasolina natin ngayon. Umaabot na ng 82 hanggang 100. Ako, may balita pa na abot ito ng mas mataas pa doon sa inakala natin. Dahil patuloy na ang gyera ng Iran at Amerika dahil sa hindi natin alam ang mga katotohanan kung ano ang kanilang pinagmulan. Kaya nais ng Panginoon Jesucristo na tigilan na ang labanan sa iba't ibang panig ng buong mundo. Kaya nga, pinadala niya ng ating amang nasa langit na si Jesucristo ang hukom ng mga buhay at mga patay. Kaya nga, nais ng Panginoon na tigilan na ang gyera, tigilan na ang away-away. Tayo ay sumampalataya sa ating Panginoong Jesucristo na nagkatawang tao dito sa lupa. Nais po natin na ipahayag. Kaya nga, nagtayo po ang ating Panginoong Jesucristo ng Iglesia o simbahan sa buong daigdig. Ang simbahan na to ay dito ay itinuturo ang katotohanan at espiritu sapagkat ngayon na nga ang sinabi ng Panginoon, ngayon na nga ay ang Diyos ay espiritu at katotohanan. Kaya nga dapat sambahin siya sa katotohanan sapagkat yan ang nararapat na nais ng ating amang nasa langit. Sinasabi sa 1:4:23 sa 24 na kailangan po natin sumampalataya sa espiritu at sa katotohanan. Sapagkat ang Diyos ay espiritu. Mga minamahal kong kapatid, ang Diyos ay espiritu. Hindi natin siya nakikita, pero naandito lang pala sa ating puso ang ating Panginoong Jesucristo. Ang sinasabi naman ng banal na kasulatan ng Iglesia ay tayo yun, na lahat ng sumasampalataya sa Kanya ay nasa loob ng mga iglesia. Di ba? Ang lahat ng mga sumasampalataya sa Kanya ay nasa loob ng iglesia. Kaya nga, mga minamahal kong kapatid, napakaganda ang mensahe natin Panginoon sapagkat ng unang mga panahon ay ginawa niya ang mula sa Genesis 1 to pahayag ay napakaganda ang ginawa sa atin ng Panginoon. Ginawa niya ang langit at lupa at mga tao, hayop, halaman at mga bagay-bagay, ilog at mga karagatan. Ginawa niya lahat ito sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. At sa ganoon naman, ay natuwa ang Panginoon sa kanyang mga ginawa sapagkat nasiyahan siya. Nasiyahan talaga ang ating Panginoon sa paggawa ng lahat ng bagay. Ilog at mga karagatan at mga tao, mga hayop, mga bagay-bagay ay natuwa siya. Sa loob ng 6 na araw ay ginawa niya ang mga iyon. Pagdating na ikamitong araw ay siya ay nagpahinga. Nagpahinga siya sa ikamitong araw. Kaya nga, ang tao, kailangan din po natin magpahinga.
gaya ng ating Panginoon na nasa langit. Sapagkat ang Panginoon ay nasa langit, kailangan din po natin na magpahinga sa loob ng ikapitong araw. Ang ikapitong araw ay linggo. Pwede namang kung nagsimula ka ng nagtrabaho ng Lunes, ang ikapitong araw mo ay linggo. Kung nagsimula ka naman ng Martes, ang ikapitong araw mo ay Lunes. Yun po ang ibig kong sabihin. Kaya mga minamahal kong kapatid, napakahalaga po ang ikapitong araw nung ginawa niya ang langit at lupa. Kaya napakaganda ang mensahe ng ating Panginoong Kristo. Nasiyahan talaga sa ang Diyos sa paggawa ng lahat ng bagay. Kaya kung titingnan mo ang buong kalupaan ay nagkaroon na ng iba't ibang mga bagay na makikita mo. Kaya kung pakikita ko sa iyo ang kagandahan ng ating ginawa. Ang ginawa ng ating Panginoon ay pakikita ko sa iyo, napakarami ng bahay. Dito lang naman sa Antipolo ay marami nang ginawa siya ng bahay. Pakikita ko sa iyo, patatalaw ko sa inyo ang mga bahay na kanyang mga ginawa. Ayan, di ba? Di ba? Napakaganda ang ginawa ng Panginoon sa pamamagitan ng mga tao. Hindi naman magagawa ng mga tao yun kung wala ang Panginoon. Ang utak pa rin ay ang ating Panginoon. Ano man ang mga nagawa ng tao, halimbawa, nakagawa ang tao ng aeroplano. Ang may utak noon ay ang ating Panginoong nasa langit. Hindi naman po magagawa yun ng ating mga tao kung hindi utak ng Panginoon. Gumawa ang tao ng pandagat, barko. Ginawa ng mga tao. Pero ang utak po noon ay ang Panginoong na nasa langit ang mga pangyarihan. Gumawa ang tao ng mga pang-ilalim o kaya yung kung tawagin ay speedboat o yung tinatawag sa ilalim ay ang Panginoon pa rin ang may utak doon. Siya pa rin ang nag-utos ng lahat mga yon. Ganon din yung mga sasakyan ganon din yung mga pangsasakyan na pang lupa, kaya ng mga kotse, mga truck, o mga bulldozer, o ano pa man, mga bisikleta. Ang utak po noon ay ang ating Panginoon. Yan. Kaya lahat ng bagayan ay sa Kanya. Ganon din yung mga bahay, na mga napakagandang mga bahay, building, magaganda. Ang utak po noon ay ang ating Panginoon. Siya rin po ang may kapangyarihan para mag-utos sa mga tao. Di ba? Ganon din ang mga ilaw, mga barko. Yan. Gawa po ng mga tao, inutos ng ating Panginoon. Ganon din itong cellphone. Di ba? Dati, kapag gusto mong pumunta ng Maynila, ay susulat ka sa iyong mga kapatid. Ako ay pupunta sa iyo. Pero ngayon, magtitext ka na lamang sa pamamagitan ng cellphone, ikaw ay makakapunta agad sa Maynila. So, magtitext ka muna at ako ay salubungin mo at ako ay pupunta na dyan. Pero nung mga panahon na yun,
ay ang sulat ay umaabot ng isang buwan bago makarating doon sa lugar pupuntahan. Kaya mga minamahal ko din, ayan po ang mga gawa ng ating Panginoon na napakabilis na ng internet natin ngayon. Kaya salamat sa Diyos. Ang lahat ito ay ating pasalamatan na ginawa sa natin, ginawa ng Diyos para sa atin. At ano pa mga ba ang mga ginawa ng mga napakarami ang ginawa ng ating Panginoon. Maging ang sa tubig ng mga nasa ilalim, gaya ng Meralco, Manila Water, o gawa ng mga tao. Lahat ng mga yun ay gawa ng ating Panginoon. Lahat ng utak ng mga ating mga ginawa. Ganon din ang Biblia. Unang-unang ginawa ng Panginoon ay pinasulat niya sa mga kanyang mga propeta. Ang nasulat niya sa kanyang mga propeta ang mga kanyang salita doon sa bato. At nakagawa ang mga tao ng mga papel, mga Biblia. Nakagawa ang Panginoon ng mga Biblia ay siya pa rin ang utak ng mga ito. Sapagkat ang salita, sabi sa John 1:9, ay ang salita ay Diyos. Ang Diyos ay kasama ng mga salita. Yan po. Ang mga salita niyan ay mga Diyos. Ang mga salita ay mga Diyos. Sapagkat ang mga salita ay ginawa ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang utak. O kaya po, hindi po ako yung nagsasalita, kundi ang Panginoong nasa langit. Siya yung nagdidictate sa aking utak. Siya yung may utak na aking kinikilos sa aking mga bibig, sa aking mga mata, lahat ng ating mga dinadaluwi ng mga ugat. Sa kanya po ito. Ang utak ng aking mga sinasabi ay nasa kanya po ito. Kaya wala po akong may pagmamalaki. Ako ito, hindi yan. Pagkat ang buhay ko na ito ay siya rin ang templo ng Diyos. Kaya alalahanin niyo po, ang mga katawan ninyo ay templo ng Diyos. O kayo ay iglesia o nasa mga iglesia. Tandaan po natin yan. Na sinasabi ng ating Panginoon, napakaganda ang mensahe ng ating Panginoon. Ang mensahe ko po ay paano po tayo maliligtas sa ating buhay. Sapagkat ang buhay natin ay kailangan natin may pagpatuloy ang ating buhay. Lalo na ano ba ang bagamati nag-aaral tayo, napakaraming matatalino sa buong mundo sa pamamagitan ng pagbabasa ng Biblia. Napakaraming matatalino. Pero kahit na matalino ka, ay iisa lang ang sinasabi ng Panginoon. Alam nga ba ang sinasabi ng Panginoon sa kabuuan ng Biblia na babasahin mo sa Marcos 12:29 to 31, ang sinasabi ng ating Panginoon na ibigin mo ang Panginoong mong Diyos ng buong mong puso, buong mong kaluluwa, buong mong pag-iisip, at buong mong lakas. Sapagkat ang Diyos ay Espiritu at katotohanan. Ibigin ng buong puso. Yun ang inuutos niya. Yun ang higit sa lahat. Kaya nga, yung Biblia niyan ay kabuuan niyan ay napakadakila. Napakadakila yung Biblia. Kaya maraming salita yan. Maparami. Isa ulo mo man yan ng buong buo. Pero isa lang ang pinakamahalaga sa kanya. Ibigin mo siya ng buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip at buong lakas. Ano nga ba ang pangalawa na kanyang inuutos sa mga tao? Ano nga ba ang pangalawa na inuutos sa kanyang ng mga tao? Ano nga ba?
ang inutos ng Diyos para sa mga tao. Ano nga ba? Ang inutos ng Diyos ay, pangalawa, ay ibigin mo ang iyong kapwa. Ibigin mo ang iyong kapwa. Paano nga ba natin iibigin ang ating kapwa? Ito, halimbawa, walang maisaing ang iyong kapitbahay. Humingi sa'yo ng maisaing, bigas. Kailangan mo siyang bigyan. Humingi ng tubig, kailangan mo siyang bigyan. At nakita mo, may aksidente sa kalsada. At ikaw lang ang naroon. Siya ay nadapa at kung ano man ang nangyari sa kanya, na aksidente, o tinakbuhan siya, o basta tinulungan mo siya. Isang pagtulong yun. Yeah. Nakita mo ang isang tao na himatay na. O kaya matigas na ang isang tao, kailangan mong ipanalangin sa Panginoong Jesucristo upang siya ay gumaling. Ipagdasal po natin sa ating Panginoong Jesucristo na kung lulubin ng Panginoon ay siya ay pagagalingin. Ganon din po yung mga doktor. Ang mga doktor ay ginagawa nila ang lahat para mapagaling yung mga may sakit. Yeah? Ganon po mga gawain ng mga gagawin. Ganon din yung presidente natin. Ginagawa niya ang lahat para sa kapayapaan. Para sa kapwa. Pagmamahal niya sa kapwa. Okay? Mga pagmamahal sa kapwa. Ginagawa niyang paraan para maalagaan niya ang bansa o ang mga Pilipinas o ang mga tao. Pagmamahal po sa kapwa. Ganun. Napakaraming mga pagtulong at pagmamahal sa ating kapwa. Kaya kung maluwag lang po tayo, ay kung wala ka namang pera, na may tutulong sa iyong kapwa, ay huwag mo na lang siyang pintasan. O kaya, kung may tutulong ka, wala kang pera, ipagdasal mo na lang. Sapagkat ang dasal ay napakalaking bagay sa tao. O malaking bagay sa Diyos na tayo ay nanalangin sa Kanya upang may lapit natin sa Panginoon. Kung wala tayong pera na may tutulong, yun na lang po, huwag po natin silang pintasan at tulungan natin ipagdasal para sa Panginoon. Na, ano nga ba ang kaligtasan ng tao? Ano nga ba ang kaligtasan ng tao? Maging ang buong mundo ay problema rin. Lalong-lalo na ngayon, mga nalabanan. Ano ba ang kaligtasan ng isang tao? Una, maliit ka man o malaki o pinakamalaki sa buong daigdig. Halimbawa, pinakamabawa mong trabaho ay isang trabahador sa konstruksyon. Kailangan mong tanggapin ang ating Panginoong Jesucristo na iyong tagapagligtas. Amen? Amen po ba? Amen po ba? Kung ikaw naman ay pinakamataas presidente ng Pilipinas man, o Amerika, o Iran, o Japan, o Israel. Kung ikaw man ay presidente, kailangan mong tanggapin si Jesucristo na iyong Diyos
at makapangyarihan sa lahat. Tanggapin mo bilang iyong Diyos, tagapagligtas, at guro ng mga guro, warrior ng mga warrior, hari ng mga hari. Makapangyarihan sa makapangyarihan. Kailangan mong tanggapin ang ating Panginoong Hesukristo na nagkatawang tao dito sa lupa. Pagkat binigay na ng Diyos ang buong kapangyarihan sa Kanya. Sabi nga, ng ating Panginoon, ako ang una at ang simula. Ako ang Alpha, ako ang Alpha at ang Omega, ang una at ang huli, ang wakas. Kaya mga minamahal mga kapatid, wala nang iba. Wala nang ibang pangalan na nakalagay sa Biblia, kundi siya ang pinakadakilang Panginoon natin. Walang iba, walang may pagmamalaki, kundi siya lamang ang may pagmamalaki. Amen. Praise the Lord. Ngayon, una't tinanggap na natin paano nga ba ang kaligtasan ng tao. Tinanggap na natin siya bilang tagapagligtas. At tayo ngayon ay dadako sa pagsurider ng ating sarili o pagsisisi. Ano nga ba ang pagsisisi ng ating sarili? Magsisi tayo. Magsisi tayo ng ating mga sarili. Pagsisinya natin ang ating sarili sapagkat yan ang nararapat natin gawin na magsisi ng ating mga sarili, mga kasalanan. At alam nga ba, patawarin natin ang ating mga nagawang kasalanan. Patawarin natin ang mga tao na nagkasala sa atin. At tayo naman ay patatawarin nila at tayo naman ay patatawarin ng ating amang nasa langit. Yan, yun po ibig sabihin ng kaligtasan. Paano nga ba magagawa yun? Kailangan po ninyo ay magpabautismo. Magpabautismo po kayo sa ating Panginoong Hesukristo. Ano nga ba ang sinasabi ng Panginoon para masunod ang kanyang kalooban? Sabi niya, sumagot si Jesus, sabi, hayaan mong ito ang mangyari ngayon, kapag ito ang nararapat nating gawin upang matupad ang kalooban ng Diyos. Yan. Ibig sabihin, kailangan po natin magpabautismo sa tubig o kaya sa ilog Jordan. Kung sa Israel ka, ilog Jordan. Kung sa Pilipinas ka, sa ilog kahit saan. Basta malinis, doon po kayo pabautismo. Pwede rin po sa dagat. O kaya ang iba naman ay ginagawa sa swimming pool. Pabautismo po kayo ng mga nakakatanda sa iglesia. Sino-sino nga ba yung mga nakakatanda sa iglesia? Guro, ministro, sino-sino ba? Pare, sino-sino po ba? Kundi yung mga pinagkalooban ng Diyos, ng Panginoon. Ano nga ba yun? Propeta, apostol, pastor, guro, o evangelista. Sila po yung mga pinagkalooban ng Panginoon ng authority o kapangyarihan upang mag-ordain o kaya magbautismo o kaya magbinyag, magkasal o magbasbas ng mga namatay. Magbasbas ng mga namatay ay sila po yung mga pinagkalooban ng Panginoon ng magbasbas. Kaya nga, kailangan po natin susundin ang sinasabi ng ating Panginoon. Kaya nga, sinasabi naman, marami ang tumatawag sa Kanya, Panginoon, Panginoon, Panginoon. Ako po ay ingatan mo ako sa mga sakit at mga karamdaman. Panginoon,
iligtas mo po ako sa aksidente. Panginoon, iligtas mo po ako sa giyera na nagpabagsakan ng mga missile o mga baril na puputukan sila o ng mga bomba na mga ikamamatayin ng mga tao. Iligtas mo po ako. Iligtas mo po ako. Papaano kung hindi po kayo nakadaan sa kanyang pamamaraan o alituntunin at hindi po kayo pakikinggan ng Diyos? Kailangan din po kayo magpabautismo. Sa mga Katoliko naman ay bininyagan sa tubig. Pag maliit ka ba, ay bibinyagan ka sa tubig para magkaroon ka ng pangalan. Kapag lumaki ka, ikaw ay mabautismuhan doon sa tubig. Ayan po ang mga pamaraan ng pagbabautismo upang ikaw ay magkaroon ng bautismo. Ilulubog ka ng mga, kung si Juan ay babautismohan ka, kung si Pastor babautismohan, kung sino-sino mga pinagkalooban ng Diyos na mga nakakatanda sa iglesia. Ayan. Babautismohan ka upang masunod ang kalooban ng Diyos sapagkat papatawarin ka ng iyong mga kasalanan. At paghango mo noon ay magbubukas sa iyo ang langit. Magbubukas sa iyo ang langit. Magbubukas ang langit. Ang langit, magbubukas sa iyo kapag ikaw ay nabautismuhan. Sasabihin sa iyo ng Amang nasa langit, ang minamahal kong anak at kinalulugdan kong anak ay sumunod sa akin. Sumunod sa akin, iyan ang kinalulugdan kong anak. Sabi ng Panginoon. Sabi ng Panginoon ay kinalulugdan ka ng Panginoon sapagkat ikaw ay sumunod sa kanyang kalooban. Yeah? Kaya nga hindi lahat ng tumatawag ng Panginoon, Panginoon ay maliligtas. Sinasabi yun sa Matthew 7:21 na hindi lahat ng tumatawag, Panginoon, Panginoon, Panginoon ay maliligtas kung hindi yaon lamang na sumusunod sa kanyang kalooban. Ano nga ba yung mga kalooban ng Panginoon? Napakarami ang kanyang sinasabi. Isang halimbawa ng mga sinasabi ng Panginoon, ang lahat ng mga nakasulat sa Biblia ay kanyang kautusan. Kautusan po niya yan. Kailangan po natin intindihin. Kasi kung tayo man ay di pa nakakaunawa, pilit po natin unawain. Lagi po tayo magbabasa. Sa sinabi ng Joshua 1:18, 19, na magbasa ka ng Biblia araw-araw upang matamo ang kasaganaan at kaluwalhatian. Magbasa ka araw-araw upang makausap mo ang Panginoon. Sinasabi ng Panginoon na para makausap mo siya. Kasi ang Panginoon ay Espiritu. Hindi natin nakikita siya, pero kapag tayo sumasampalataya, nandito na pala siya sa puso natin. Nakatatak na sa puso natin. Tayo ay tinatatakan na doon sa langit. Yun ang tawag na baptism. Tinatatakan tayo ng Panginoon upang tayo ay maging kabilang sa anak ng Diyos. Yan. Kapag na-bautismon ka, mapapabilang ka sa anak ng Diyos. Kailangan susunod ka sa lahat ng alituntunin. Yeah? Pag may mga patawag sa simbahan, ay sumunod po kayo. Araw ng linggo, araw ng mga ng pangalan ng
salita ng Diyos, kung may kumakatok sa inyo, ay makinig po kayo ng salita ng Diyos. Ano pa nga ba ang pagkaligtasan ng ating Panginoon na ating na tinatamasa, lalo-lalo na ngayon sa panahon ngayon, na sinasabi ng panahon ngayon na iba na ang panahon ngayon. Marami ng mga kabataan ngayon na matitigas ang ulo. Obserbahan niyo yung mga panahon noon. Nung mga panahon noon ay medyo madaling sumunod ang mga kabataan. Pero sa ngayon, napakahirap. Nakatutok na lamang sila dun sa cellphone. Pero sa cellphone, may pakinabang naman ang cellphone, pero kailangan may oras din ang pagtatrabaho. Bawa, ngayon, nagbablog ako, ay may oras ako. Hindi lahat ng oras ay nasa vlog ako. Kaya yung mga kabataan ngayon, ang hirap utusan. Magsasaing pa lang, ay hindi na sila sumusunod. Magwawalis pa lang sa bahay, hindi na sila sumusunod. Kung maglilinis, hindi sila sumusunod. Kung susunod na sila, ay umiiyak na at nagre-reklamo. Kaya kung ganun tayo na mananampalataya, susunod man tayo sa Panginoon, pero may reklamo. Magre-reklamo tayo. Panginoon, marami ka namang inuutos sa akin. Magsisimba na ako. Nanalangin ako. Magsisimba pa ako. Kailangan susunod ka. Hindi ka na magre-reklamo. Kailangan natin sumunod sa Panginoon. Huwag tayong matigas ang ulo. Sumasampalataya naman ako. Bakit kailangan pa ako bautismuhan? Sumasampalataya naman ako. Nagre-reklamo ka na agad. Kaya yun ang ibig sabihin, ang mga patakaran ng Panginoon, kailangan po natin sundin. Huwag po tayong reklamador. Gaya ng, sa mga parang magulang din, inutusan ka, bumili ka ng pagkain sa tindahan, hindi ka sumunod. Sapagkat ikaw ay nagre-reklamo. Ganon din sa Panginoon. Pupunta ka, inutusan ka pumunta sa simbahan para makinig ng salita ng Diyos. Ayaw mo naman pumunta, nagreklamo. Nakapakinig na ako ng salita ng Diyos nung karang linggo. Ay hindi na talaga susunod. Kaya napakarami ang mga tao na hindi sumusunod sa Panginoon. Kaya mga minamahal kong kapatid, ito ang utos sa akin ng Panginoon na sa gawa 10:42 na sinasabi ng Panginoon, ipahayag mo ang mga salita ng Diyos sapagkat ikaw ang nagpatutuo na siya ang hukom ng mga buhay. Ibig sabihin, si Jesucristo ang hukom ng mga buhay. Halimbawa, nabilang mo ka man, siya pa rin ang hukom. Napunta ka man sa impyerno, siya pa rin ang hukom. Dapat dito pa lang sa ibabaw ng lupa, ikaw ay maging matuwid na para dating ang panahon, sabihin ng ating Panginoon na narito ako'y madaling pumarito at ang aking gantimpala ay nasa akin upang bigyan ng kagantihan ang bawat isa ayon sa kanyang ginawa. Kasi base yun sa pahayag 22:2 na kung ano man ang mga ginawa natin sa ating sarili, ayun na yung regalo sa atin. Kung naging pasaway din ang regalo sa iyo. Kung maging mabait ka, mabait din ang regalo sa iyo. Ayan po mga minamahal ko kapatid, ang nais na Panginoon na tayo po ay maging matatag
sa ating pananampalataya hanggang sa kanyang pagparito. Kaya nga, kung kayo ay may mga kasalanan, kayo ay patatawarin ng Panginoon doon sa pagbabautismo. Kaya, sabi niya, sa papatawad, January 1:19, subalit ang ipinapahayag natin ang mga kasalanan. Patawarin tayo ng Diyos sa mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng mga kasalanan sapagkat siya ay tapat at matuwid. So, yun ang sinasabi ng Panginoon, siya ay matapat at matuwid. Sabi yun doon sa Juan, 1:19, na ipinahayag ng Panginoon na patawarin natin ang bawat nagkasala sa atin. Kahit doon sa panalangin naman ng doon sa panalangin ng Our Father, diba? Sinabi ng Panginoon, Our Father, yan ang itinuro sa atin ng Our Father. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, our trespasses, as we forgive those. Yan po ang sinasabi ng Panginoon, patawarin ang bawat nagkakasala sa atin. Kaya tayo ay patatawarin ng Panginoon. Lalo na ngayon nagkakaroon ng giyera sa ibang bansa. Tayo po ay magtulungan na ipanalangin natin ang ating presidente at ang mga presidente naman nasa ibang bansa na sila po ay maging mahinahon. Huwag na nilang itigilan na nila ang giyera. Kung sino may nagkasala, halimbawa nagkasala ang Iran sa Amerika, patawarin na nila at pag-usapan kung ano ang ikabubuti. Ganon din yung Israel. Kung ang nagkasala ang Israel, nagkasala ang Israel sa Iran, ay humingi ng tawad sa Iranian. Kung Iranian naman ay nagkasala sa Israel, ay patawarin niya ang Israel. Ganun po, magpatarawaran sa isa't isa. Kaya nga, sinasabi ng Panginoon, ipinadala ko ang aking bugtong na anak na si Jesucristo upang ang sino man sumampalataya sa inyo ay hindi mapapahamak, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ano nga ba yung buhay na walang hanggan? Puntahan nga natin yung buhay na walang hanggan. Ano nga ba yung buhay na walang hanggan? Sino nga ba ang magbibigay ng buhay na walang hanggan? Sino nga ba? Ito nga, sinabi ng Panginoong Jesucristo, narito ako'y madaling pumarito. Madali daw siya pumarito. Minuto lang, andyan lang. O segundo lang, o pagkurap mo ng mata, nandiyan na siya. Ganun siya kabilis. Andyan na siya. Isang kisap, punta mo lang, nandiyan na siya. Kaya sabi, madaling pumarito at ang aking ganipala, ang bawat isa upang bigyan ng kagantihan. At ang bawat isa sa kanyang ginawa. Kaya nga, parang nagtrabaho ka sa construction eh. Kung ang sweldo mo ay 400, usapan yung 400 ka lang. Maliban na lang kung ikaw ay naging masipag, dadagdagan ka pa. Yung ganun din, yung hindi pumasok, na gusto lamang ng puro pahinga ay magtrabaho, gusto lang kumita na magkaroon ng sweldo, siya ay may sweldo rin. Kunti nga lang, hindi gaya nung nagtatrabaho talaga. Okay lang kung supervisor ka, o yung OIC ka, o ikaw yung foreman, okay lang kahit na easy ka lang. Dahil ikaw ay pinagkakatiwalaan ng kumpanya. Di ba? Ano nga ba ang sasabi ng Panginoon? Kaya nga, ang digmaan niyan ay
babasahin natin ano nga ba ang nangyari sa digmaan niya. Basahin natin sa Mateo 24:6-7. Makinig kayo ng mga labanan at makakabalita ng mga digmaan sa iba't ibang dako. Ngunit huwag kayong mabahala dahil mangyayari ang mga iyon. Bagamat hindi pa yun ang katapusan ng mundo. Ibig sabihin, ang mga nangyayari pala sa digmaan, sa ibang dako, ay huwag tayong mabahala. Sabi ng Panginoon, kung ikaw ay sumasampalataya sa Kanya, huwag kang mabahala. Dahil mangyayari ang mga iyon. Mangyayari at mangyayari yun. Kaya, para hindi mangyari, ay ipagdasal po natin. Para lalong wala nang mangyayari talaga. Kasi sabi ng Panginoon, mahal ko kayo. Ayoko nang kayo ay mamatay. Ayoko nang kayo ay mahirapan. Ayoko nang kayo ay magkasakit. Ayoko lahat. Sabi ng Panginoon, ayoko nang magkaroon kayo ng sakit. Kaya nga, ito yung sinasabi ng Panginoon na ating inaasahan kapag tayo ay mananampalataya sa Kanya. Basahin natin ang Kanyang sinabi sa Kanyang huling sasabihin sa atin. Sinabi ng Panginoon, kapag tayo ay nasa Kanya at sa Kanyang pagparito, tayo ay hindi na magugutom. Napakaganda. Hindi na tayo magugutom. At hindi na rin tayo mauuhaw. Basahin natin sa Pahayag 7, 15 hanggang 17. Sinabi ng Diyos, iyan ang dahilan kung bakit sila nasa harap ng trono ng Diyos at naglilingkod sa Kanya araw-araw at gabi. Tayo pala ay maglilingkod sa Kanya araw at gabi sa trono. Araw-gabi sa trono niya. At ang nakaluktok sa trono ang kukuk sa kanila. Ibig sabihin, ang nakaupo sa trono yung Panginoon Jesucristo. Siya yung nasa trono. Siya yung magiging pastor natin. Basahin na tuloy natin. Hindi na sila magugutom o mauuhaw. Hindi na sila mabibilad sa araw o mapapasok anumang matinding init. Hindi na tayo maarawan o mapapasok sa matinding init ng araw. Hindi na. Sapagat ang kordero nasa gitna ng trono, sapagat ang kordero na nasa gitna ng trono ay magiging pastor niya o magiging pastor natin. Yung napakaganda. Ngayon, ang mga pastor niyo, kami yun. Pero sa darating na panahon, ang magiging pastor natin, ang ating Panginoong Jesucristo na nasa langit. Siya yung kordero ng Diyos.